Actually, ang post na ito, post ni Antonio Montalban. Ha? Mga kabunyog. Yung post ni Antonio Montalban, nung isang araw, na-discuss ko ito sa vlog ko, kung naalala nyo. Nung isang araw ito lumabas. Yung desisyon ng Korte Suprema sa issue ng impeachment ni Sara, lumabas noong July 25. Pero bago pa yung July 25, lumabas na yung post na ito ni Antonio Montalban. Nakita ko yung post niya na yon, diniscuss ko nga yun sa aking vlog, kung napansin nyo. If we post, unang naglabas ng naging desisyon ng SC sa impeachment case. Kita nyo? Ayan Antonio Montalban. Ayan Antonio Montalban. Ayan. Kay Antonio Montalban niya na post. Kailan niya ba ito pinost? 3 days ago? 3 days ago. So, ibig sabihin, ay yung desisyon ng Korte Suprema, 20 lang noong 25 lang So, ibig sabihin, nauna pa si Antonio Montalban na ilabas yung desisyon na yan. Kaya lang, ang controversial kasi dyan sa post na yan ni Antonio Montalban, ang controversial dyan, halos lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Nung diniscuss ko yan, sabi ko, ayan, mayroon ng leak. Nag-leak na yung posibleng decision. Actually, ang title ng post na yan ang title ng post na yan ni Antonio Montalban, sa simula pa lang, tingnan nyo, anong sabi dyan ni Antonio Montalban? There will be no more impeachment trial. Ayan sabi niya, there will be no more impeachment trial. Ganyan kalinaw yung post ni Antonio Montalban. Pinost niya ito nung nakaraang pang-araw, mga 3 days ago. Ay yung desisyon ng Korte Suprema, pa lang yan nung 25 pa lang yan. Ano ba ang kumpletong sinabi ni Antonio Montalban? Ganito yung unang ang kumpletong sinabi niya. Ayan, basahin ko Yan. Sabi niya, a Supreme Court insider relayed this news. The reason why Escudero redefined forthwith installed the trial is because the SC anytime now will release its decision declaring the impeachment of Sara Duterte as unconstitutional. Joel Villanueva is assisting Escudero in stalling the trial. Ang tinutukoy ditong stalling, yung, di ba naka-anunsyo na July 29 magsesesyon na ang Senado para bumalik doon sa trial. Pero sabi ni Villanueva, August 4 na daw, August 4 na. Kaya nag-react itong si Montalban, nag-post niyan. Sabi niya, the reason why Escudero redefined forthwith installed the trial is because the SC anytime now, o sinabi niya, anumang oras ay maglalabas ng desisyon. I-declare yung impeachment ni Sara as unconstitutional. O ito pa 12 justices will vote for its unconstitutionality. O dito medyo nagkaano siya, dito lang medyo mali. 13 yung bumoto. All 12, sabi niya, are Rodrigo Duterte appointees. The insider said it was Bongo who managed the loyalty of these justices. Ibig sabihin, si Bongo yung gumalaw. Bongo was a beneficiary of Escudero's budget insertions. But there's a serious catch. So ito, the ponente of the decision will be Senior Associate Justice Marvic Leonin, an Aquino appointee. Totoo yun. Si Leonin yung naging ponente o sumulat ng desisyon. Escudero has promised a reward. Leonin will be President Sara Duterte's appointee as Chief Justice. At 62, Leonin still has 8 years to go before retirement. He turns 70 in 2032. Kaya yung mga nagtatanong bakit nagkaganon si Leonin, dito sa sinasabi niya, kaya si Leonin yung naging ponente kasi pinangakuan daw ng pinangakuan na maging Chief Justice pag nanalo si Sara. Only 2 justices will dissent.
Benjamin Caguiwa, ako yung appointee, and Raul Villanueva, the first and the only appointee so far of BBM. Ito, hindi ito, si Benjamin Caguiwa ay hindi bumoto pabor pero hindi siya nag-dissent, nag-ano lang siya, na inhibit. At saka hindi si Villanueva yung hindi bumoto. Si Singh, yung babae na naka-out leave. Whether the inside, all this of course, stand now on a big if. If the info from the SC insider informer will come to pass and proven to be true. Whether the insider is telling the truth or not, the paramount response from us is vigilance. Another era of impunity may come our way, one in which the highest court of the land has become political in a hyper-partisan way. Another Duterte of the worst kind will come to power in 2028. So yan po diniscuss ko nga to nung nakaraang araw. Nang unang pinost pa lang yan ni Antonio Montalban, diniscuss ko na yan. Nag-click na talaga. Tama naman yung sinabi niya, Ang susulat ng desisyon ay si Marvic Leonin. At lahat halos ng justices na mga appointee ni Duterte ay buboto. O yun nga ang nangyari. So ito ngayon, pinag-uusapan na, palitan na sa Billionaire News Channel. Yan mga kabunyog, mga kababayan. So ang tanong, sinong nag-leak? Sinong nag-leak? Eksakto halos parang 90% na tama yung sinabi ni Antonio Montalban. Kung totoo ito, kung totoo ito, ibig sabihin talagang may galawan na nangyari. Kaya sa tingin ko naman, papanindigan naman yan ni Antonio Montalban. Si Antonio Montalban talaga namang yan eh. So nagsusulat yan si Antonio Montalban sa Vera Files. Kung marami yan talagang siya yung sumulat tungkol kay Las Cañas, tungkol kay Matubato. May interview yan si Antonio Montalban kay Las Cañas, kung naalala nyo. Si Antonio Montalban yun. Marami siyang mga articles na sinusulat sa Vera Files. Magaling talaga yan si Antonio Montalban. Siya yung nag-interview kay Las Cañas at Matubato. Anyway, nung diniscuss ko yan, sinabi na natin, mukhang mayroong balibalita na bago magsona, lalabas na ang desisyon. Naalala nyo? Naalala nyo yung diniscuss ko yan? Sabi ko, may balibalita na lalabas na ang desisyon ng Korte Suprema. Hindi na hihintayin yung di ba magkukonvene dapat yung impeachment court? Unang schedule sana, July 29. Bagamat minumove ni Villanueva sa August 4 sana. Pero sabi ko, hindi, mayroon tayong information. Kahit si retired Senior Associate Justice Carpio, nagsabi na nalalabas na ang desisyon, kaya maghanda tayo. Kaya nga supposed to be, may rally tayo noong July 22, di ba? July 22, tapos July 25 sana sa People Power Monument. Kaya lang, ang lakas ng ulan, nagbaha. So hindi tayo nakapag-rally. Pero tinuloy pa rin yung paglabas talaga ng desisyon. Tinuloy talaga yung paglabas ng desisyon. At kagabi, diniscuss namin yan ni Ronald Llamas. Tinanong ko si Ronald Llamas, ano sa tingin mo, Ronald, bakit nagmadali ang Korte Suprema na maglabas ng desisyon? Ang sabi ni Ronald kagabi, napanood nyo siguro yung Dos Amigos, tingin ko kasi dyan, ayaw na nilang mag-convene ang impeachment court. Kaya kailangan, bago mag-convene ang impeachment court, mailabas na yung desisyon ng Korte Suprema. Ay magkukonvene yung impeachment court, July 29 pag nag-convene ng impeachment court, pag-uusapan yan ang pagtuloy-tuloy ng impeachment. Samantalang kung ma-dismiss na kasi madideclare ng unconstitutional, hindi na magkukonvene ang impeachment court. Kasi illegal na yung pag-convene nila kung hindi nila susundin ang desisyon ng Korte Suprema. Kaya parang inunahan na ng Korte Suprema. Yun ang paliwanag ni Ronald Llamas sa talakayan namin kagabi. Anyway, so ngayon, kaya lang dito kasi si post ni Antonio Montalban, ang sabi daw ng kanyang insider, si Bongo daw ang kumausap. Si Bongo. Kumbaga, syempre mga appointees siya ni Duterte, yung Lucy doon.
Parang ang sabi dito ni Antonio Montalban, kinausap ni Bongo yung mga appointees ni Duterte, parang nakiusap na utang na loob, pinagbigyan daw ng mga justices ng Korte Suprema. Yan yung So, hindi natin alam kung ano bang nangyari dito, pero ang sinasabi lang natin, pinag-uusapan na ngayon dito sa main, Billionaire News Channel ang nagbalita. CFB Post na unang naglabas ng naging desisyon ng SC sa impeachment case, pinag-uusapan. Bagamat mayroon yan, nauna na yung nagkalat, hindi lang naman si Antonio Montalban ang nagkalat niyan. Kaya lang, nung wala namang nagkiklaim kung sino yung nagkakalat niyan, hindi ko rin yan dinidiscuss. Nang naglabas si Antonio Montalban inano ko na rin yan, diniscuss ko yan nung nakaraang araw. Sabi ko, mayroong sinasabi si Antonio Montalban na maglalabas na ng desisyon. At naglabas nga ng desisyon. Shout out kay Roderick Mauricio sa Tondo, kay Jamie Aburrido, kay F1, kay Rosa de los Reyes, kay Shine, kay Marjarique, shout out sa inyo, mga kabunyog, Jaime Sabanal, kay Let Reyes, kumusta po kayo sa Fora 35? Anyway, mga kabunyog, abangan natin ano pang mangyayari dito. Sa ito, basta't ang update dyan, nag-file na ng motion for reconsideration ng Kamara. So sana mag-grant ng motion for reconsideration. Karapatan naman yan ng Kamara na mag-file ng motion for reconsideration. Hindi naman bawal yun eh. Kumbaga, sa desisyon ng Korte Suprema, gusto mong i-reconsider. Magpipresent ka ng argumento mo. Ano ba yung bago mong argumento kaya nagre-request ka na i-reconsider ang desisyon? Sa pagkakataong ito, ang sabi ng House of Representatives, yung pinaliwanag ng tagapagsalita ng House na si Attorney Princess Abante, yun na nga, yung chronology ng events o ng mga pangyayari na naging basis ng desisyon ng Korte Suprema na sinulat ni Senior Associate Justice Yunin ay iba kaysa dun sa totoong nangyari sa records ng House. Kasi sa desisyon nga ng Korte Suprema, sabi sa ponensya nung sinulat na desisyon, dinismiss na muna, na-terminate na muna yung tatlo, saka nag-adapt ng pang-apat na impeachment complaint. Pero sabi ni Princess Abante ng Kamara, Attorney Princess Abante, hindi. Nauna na munang inadapt yung fourth impeachment complaint, saka in-archive yung tatlo. Kaya walang 1-year bar rule dito na na-violate. Anyway, yan ang pinaka-argument ng motion for reconsideration. Kaya abangan natin anong mangyayari. Okay. So mga kapunyog, mga kabayan, abangan nyo ang mga developments pa na susunod. Lagi po tayong updated dito sa aking channel. Mabuhay po tayo mga kapunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.